Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is define your God-given goals, and our scripture for today is Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi sa scripture, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, sinasabi sa verse na ito na nilalang tayo ng Diyos ayon sa larawan ng Panginoon natin na si Jesus Christ. And we are His workmanship, ibig sabihin we are His masterpiece. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, tayo yung pinaka-pinag-isipan niya, tayo yung pinaka-alam yung pinaghandaan. Kasi yung earth, ginawa yan in just 7 days, 6 days, pero tayo, it took us a lot of time. So, sinasabi din dito na we need to walk in them. We need to walk with God. Kailangan gumawa tayo ng mabuti. And bago pa man tayo isilang, inihanda na ni Lord. Kumbaga, niready niya na kung ano ba yung mga dapat nating sundin and all. So, our first teaching is purpose. We are God's workmanship. So, we are the masterpiece of God. So, kailangan tayo tignan natin yung sarili natin as a masterpiece. Kapag sinabi masterpiece, ito yung pinakamagandang gawa ng isang artist, diba? So, kailangan tignan natin yung sarili natin na masterpiece tayo ng Lord. Identity, we are created in Christ Jesus. So, ginawa tayo ng Panginoon ayon sa kanyang larawan. So, meron tayong kakayahang mag-isip, diba? Binigyan tayo ng Lord ng kakayahang mag-isip, unlike any other na kinreate niya. Wala namang pag-iisip yung mga ibang animal, species, or yung mga puno, halaman, diba? Tayo lang. Third, contribution. We have good works to accomplish. So, ang kailangan natin i-contribute, kumbaga, yung gagawin natin pabalik para sa Lord is gumawa tayo ng mabuti. Kailangan sa lahat ng gagawin natin, gawin natin mabuti dahil ayun yung nagiging contribution natin sa pagpapalaganap ng Kingdom of God. So, moving on to application, first, define our God-given goals. So, alamin natin kung ano ba yung mga gustong ipagawa or gustong makamit ng Panginoon para sa atin. And by that, kailangan natin pagdasal, kailangan natin makapag-communicate para mapunta tayo in the right path. Second, define who we are in Christ. So, tanongin natin sa natin, ano ba tayo sa Panginoon? Gawin natin kung ano yung mga tinuturo niya sa Bible, ano yung mga katuruan at kautusan niya, and from that, malalaman natin ano ba yung role natin sa pagpapalaganap ng Kingdom of God. Third, define our specific contribution. Tayo kasi, may iba-iba tayong expertise, may iba tayong mga profession, pero lahat yon we can contribute. So, we have different or specific contribution. So, for example, isa kang police. So, ang contribution mo is manghuli ng mga kriminal, mga masasama. And in that, nakakapag-contribute ka kasi you're doing good works. You're doing something for the people around you. You're doing something for the Lord. Kaya nga, kahit ano pang gawin mo, whenever you eat or you drink, when you're doing it for the glory of God, it is a contribution. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.